Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Happy Tuesday, everyone. At sa ating pong mga nakakasama sa ibang bansa, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi o magandang madaling araw. Ano mang pong oras ang inyong nananagyan sa mandako kayo ng mundo naroroon, ay laging inyo pong maalaala na kayo po ay minamahal ng labis ng ating pong mahal na Diyos. Nais siya kayong pagmalasakitan at kayo'y nais siyang pagpalaing mainam. Ako po muli ang inyong likod kay Kristo, si Brother Marlon Diego nag-aanyaya na sa loob ng isang oras, magsama-sama po tayong unahin natin ang ating pong Panginoon Diyos. Opo, put God first. Po ang wika ng Biblia, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yan po, mga mga sapagkat ikaw at ako ay inuna ng Panginoon sa kanyang buhay, marapat lamang suklian din natin ito ng pag-unan din naman sa kanya. Alam niyo, napaganda po nung atin pong intro, no, habang aking napapakinggan yon, ay talagang lumulukso ang puso ko sapagkat ito po ang ating mapalad na pag-asa. Hindi po ba kayo nasasabik na makaranas ng isang mundo na puno ng pag-ibig, ng kahabagan, ng kagandahang loob, ng kabutihan, na kung saan ay wala ng pagkakasakit, wala ng pagluha, wala ng kamatayan, wala ng kagutuman, wala ng kaguluhan, wala ng ganito na ating pong dinanas, lalo na sa ating pong bansang Pilipinas, na kung saan ay meron pong flood control na anomaly, ano po. At ating pong asamin, ito nawa ay ating pong laging asamin, laging sariwa sa ating mga puso, na kung saan ay may inihandang tahanan ng ating Panginoon at siya'y babalik upang dalhin po tayo doon. Nawa, matuon sa atin ang pag-asang gayon. Ating binabati ang ating mga kamanggagawa sa Panginoon. Magandang umaga, happy Tuesday po and happy Monday, Ate Edith at Sister Ami, at gayon din kay Sister Marical at sa inyong pong mga buong family. Magandang umaga po sa inyong family din, Elder, kay Ate Marical, kay Auntie Edith. God bless us all. Isang magandang umaga, Brother Marlon, mga kapatid Marical. Of course, kausap ko na kanina si Anis, o Sister Melda. Magandang umaga po. Happy morning devotional po, mga kapatid. Gising na po tayo at mag-morning devotional na. Gising, sabi niya. Parang sa radio station na, Brother Marlon. Kaya pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. God bless us. Good morning po. Happy God first morning. Happy Tuesday, everyone. Nakakatuwa naman si Auntie Edith. Gising, gising. Gising na nga tayo at tayo po ay magsimula muli at masayang araw muli ang ating katagpoy ng ating Panginoon. Showers of blessing po sa ating lahat. Ayan. Maraming salamat sa inyong pong mga pagtugon. Opo, yung atin pong programa ay isang trompetang umaalingaw-ngaw. Nawa ay ito'y makarating sa bawat tahanan, sa bawat puso na nakikinig at sumusubaybay, po. Na kung saan ay tunay nga na ang spiritual awakening ay laging madala ng ating pong mga pagtitipon. At pangunahin dyan, tayo mismo na narito sa loob ng ating pong programa ay magposibula po sa atin ang gayong bagay. Yan, thank you so much po. Patuloy po akong nagpapasalamat sa inyong mga minamahal na makakamang gagawa sa Panginoon na nariyan po kayo. At may kasigasigan na gawin natin ang ating pong bahagi, mga minamahal ko, na magpatuloy na umalingaw-ngaw ang ating tinig sa pagpapahayag ng kabutihan ng ating mahal na Diyos. At binabati rin natin ang ating pong mga nasa FB Live na, po, at kung kayo po'y nariyan na, maigi po na maglagay na rin ang yung mga pagbati at mga prayer request upang amin po kayong ma-acknowledge at may panalangin din naman namin kayo. At hayaan nyo rin ating pong babatiin ang mga nailista natin dito na nakikinig at mga nagre-react, nanonood na ating pong programa gabi at araw. Ating binabati po, happy viewing, happy Tuesday, and God bless kay Jeneline Gabriel, Sister Joy Villarosa, Sister Kyla Cornico,
At ganyan din po si Sister Anami Basaya Dordas, ating kapatid na Big Delor Celiesa Cain, Sister Flor Sanoria, Sister Arsenia Merioles, Sister Debbie Arinal, Brother Edmund Valdez, Sister Anelia Cabahit, Brother Limuel Arellano, Sister Calby Rojas, ating pong binabati ang Rojas at ang Velasco family, at ganyan din ang kanilang lola. At ganyan din po ating binabati si Mark Pearl Garcia, si Tita Gloria Garcia, at ganyan din po si Sister Jeline Magarso Espiritu, at ganyan din si Brother Romeo Paulbe, Sister Rosalie Nersa Jones, ang aming inaanak. At ganyan din po ay aming binabati rin Sister Leonie Gregorio Evangelista, Sister Marilyn Legaspi, si Nanay Aurora Eranya all the way from Georgia, at ganyan din regards kay Sister Mina at sa kanyang buong family. At si Yel Mangabat, si Raul Di Castro, Brother Fernando Lumba, at ganyan din si Brother Jerome Lutimas. Yan, binabati po natin silang lahat. At ganyan din ating binabati Sister Judy MacLife. Ngayon, baka ko makalimutan, hindi ko nailista, Sister Judy MacLife. Ayan. At ganyan din, binabati natin ang ating mga kamag-anakan sa Diego Villacorte, at ganyan din ang Kiambao Galarza Santos Clan ni Sister Melda. At ating binabati ang ating mga kasamahan sa hanap buhay, mga katubig. Tayo po ay gising-gising na. At tara na po kayo. Tayo po ay mag-morning devotional muna bago tayo ay maging abala. Mag-almusal muna tayo na i-prepare ng Panginoon na masarap na almusal na spiritual. At gayon din natin pong binabati rin ang kinabibilangan po natin distrito, ang South Bataan District, sa panguna ng ating pong District Pastor, Pastor Reyes Cabusa, at gayon din ang Bataan, Olonga po Sambales sa mga churches na bumubuo po yan ng Area 3, sa panguna naman ng ating pong Area Coordinator, Pastor Marquil Sarabia. At gayon din, pinasasalamatan natin, binabati rin natin ang ating mga sponsors and followers. May God bless you po sa lahat po ng nagpapadala ng mga stars. Maraming salamat po sa inyo in behalf of Lamao Mission Group. Ay kami po nagpapasalamat sapagkat sa kasalukuyan ay patuloy po ang paggagawa ng bahay-sambahan doon, at dahilan po sa inyong tulong ay malaking bagay po yan, ay nasusustain natin ang pagpapagawa. At may God bless you more, mga minamahal kong kapatid, na the more you give ay the more blessings nawa ang ipagkalob sa inyo natin pong mahal na Diyos. At gayon din ay binabati po natin ng maligayang karawan. Happy birthday. Lumabas sa ating pong wall ang may birthday ngayon, si Lisel Bigay Gasias, at gayon din po si Mike Gian Diego, at gayon din po si Brother John Francis Sara. Maligayang araw ng marami pang birthdays ang ipagkaloob na ating mahal na Diyos, na pinuno niya kanyang napakayamang blessing. Higit sa inyong pinapanalangin ang inyong matanggap, at ang pag-ingat, patnubay at gabay ay sumainyo po. Dahilan dyan, amin po kayong binabati ng isang Happy birthday! Ayan, maligayang karawan sa ating mga celebrants. At ganyan din po ating pong binabati at pinasasalamatan ang ating pong mga sharers. Ang masisipag po natin, matsatsaga natin sharers, ay sila Sister Nora Arena, Sister Rebecca Pelayo, Sister Jennifer Casimo, at ganyan din naman po si Tita Lolet, Ate Juby Mikit-Pikit, Sister Mermay Doliosa Espiritu, Ate Tessie Oliver, Ate Senes Talita, at ganyan din naman po si Sister Emelda Diego. At nawa marami pa po maging kagaya po ninyo habang nabe-bless ay nag-share din naman. Every gising is a blessing. Kaya nga po mga minamahal ko, laging may dalhan ng pagngiti. Kaya ngayong umaga, simulan po natin ang ating araw na may positibong enerhiya. Sige nga daw po, atin daw po subukan ng umiti-ngiti. Ayan, banat-banatin natin yung ating pong mga mukha. Sa bawat pagngiti natin, mga minamahal ko, ay binibigyan natin ng pabor ang ating pong mga katawan, sapagkat ito po mga minamahal ay isang gamot
Hindi kayo naniniwala. Ang sabi po ng Biblia, a merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit drieth the bones. Sino po ang magko-contest doon? Sabi na po yun ng Panginoon, ano? Kaya nga po, mga minamahal ko, ay huwag hayaan ang maikling buhay na atin po ito sayangin sa pagmumukbok, sa pagkikimkim ng sama ng loob at galit, at sa hindi pagpapatawad at hindi sa paghihingi ng tawad, kundi gamitin natin ang maikling buhay na ito upang bigyang kalwaltian ang Diyos na lumikha sa atin. Yan. Okay, so atin pong binabati ang ating mga kamanggagawa sa Panginoon sa pagitan po ng Google Meet na hindi ko nabati kanina. Magandang morning, Sister Raquel, Ate Sara, at gayon din kay Sister Nora. Good morning po. Happy Tuesday. Happy Tuesday. God bless us all. Mapagpalang umaga po sa lahat. Happy Tuesday. Happy morning devotional po. God bless us all. Yan, maraming salamat sa inyo pong pagtugon. Alam nyo, ako yung nahihiwagaan ngayon dito sa ating pong live streaming, sa ating pong live. Meron po tayong live viewers na 15, samantalang wala tayong komento kahit isa. Ayan, sa dito comment section, yun lang yung akin po. But anyway, ano man po ang nangyayari dito, kung talaga sadyang wala lang o may nangyayari po dito sa ating pong live, amin kayong binabati po sa ating 16 live viewers, at kami po ay nagagalak na nariyan kayo, at nawa ang blessing ng Panginoon ay dumating sa inyong mga tahanan at masumpungan nyo ang kanyang banal na presensya ngayong umaga. Nawa ang blessing ay sumagana po sa inyo, sapagkat inunan nyo ang ating Panginoon, pinili nyo po na siya po ay ating sama-samang katagpuin. Okay, bago tayo umusad, ang oras po natin, 5:53 in the morning. Kaya nga po, tayo po ay bumangon-bangon na, gumising-gising na, at hali na po kayo. Buong pamilya, ang panyaya ay amin pong dinadala, na wala pong maiiwan, lahat kasama, at magtungo sa altar ng Panginoon. Tayo po ay mag-morning devotional, at ang ating pong buong family sa ilalim ng bandera natin pong Principal Manuel ay magsasabing, as for me and my house, we will serve the Lord. Tandaan natin, ang pamilyang tinatatag sa mundong ito, ito rin po ang pamilyang iakyat sa sangkalangitan. Preparation lamang po ito ng buhay langit. Mga minamahal ko, ang buhay sa mundong ito. Okay, bago tayo mag-umusad, tayo po ay manalangin muna. Dakila naming Diyos, handa na po kami na sa iyong paaralan ay pumasok at matuto. Kaya nga po, Ama, na ang aming dalangin na tiling, ang banal niyong Espiritu nawa, ang masaganan niyo pong ibuhos sa amin. Malaking takal nito, Diyos, ang aming pong kinakailangan. Ihanda kami sa matamang pakikinig, ang aming pong isip, ang aming pong puso ay handa sa pagtanggap ng iyong mga katotohanan, at kapag nalaman ang katotohanan ang siyang magpalaya sa amin. At sa gayon ding kaparaanan, ang salita niyo na siyang katotohanan ang siyang bumanal po sa amin. Sapagkat tunay nga, O Diyos, ay ito po ang aming pong pangailangan ngayon, ang iyong banal na presensya sa buhay po namin. Bigyan kami ng inspirasyon, bigyan kami ng kalakasan, bigyan kami ng isang pag-asang tinatanaw at pinanghahawakan, sapagkat tunay sa mundong ito na aming pong kinabubuhayan, napakaraming challenges na aming pong kinakaharap at napakaraming dahilan upang kami po ay manghinat manlupaypay. Ngunit mayroon pong natatanging dahilan kung bakit kami nanatiling nakatayo, sapagkat ikaw ay nariyan. Opo, ikaw ang aming pong pag-asa. Kaya ngayong umaga, nawa ang inyong mga din ng inyong talaga upang kami po ibantayan ingatan, at nawa makatapos po kami na kayong nalo at natataas at nabigyan kapurihan ikaw at ikaw lamang, alang-alang sa dakila pong pangalan ng aming pong Panginoon Jesus. Amen and Amen. Okay, so hayaan nyo po natin pong i-share sa screen ang ating pong babasahin ngayong umagang ito. Ang ating pong pinag-aralan kahapon si Timoteo. Ngayon naman ay ating pong pag-aaralan ang isa pang lingkod ng Diyos sa lumang tipan naman. Mga minamahal ko, at isa sa paborito ko pong istorya ito, ang si Jose, o si Joseph sa Ingles. Okay? So, inanya ko po kayo
na lagyan po natin ng maraming pagbubulay-bulay at maraming panahon ng panalangin habang tayo ay nagbabasa at nakikinig ng atin pong morning devotional. Ito po ang title, September 9. Si Jose, ang hindi natitinag na saksi ng Diyos. Mula po sa aklat ng Genesis chapter 39 verse 2, ang key text ay ganito. Ang Panginoon ay kasama ni Jose at siya ay isang matagumpay na tao. At siya ay nasa bahay ng kanyang Panginoon na Ehipsyo. Dito pa lamang sa key text natin pong binabasa, ano po, napakalaking bagay na, ano po. Kapag ka pala ang Panginoon ay kasama mo, ang tagumpay ay kasunod. Kaya nga maliwanag po, no? Kaya ng ating pong laging binabanggit, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Hinanap mo. Ang ating pong banal na kasulatan, maliwanag sa kanyang pagkabanggit, ang kumakatok ay pagbubuksan, ang humahanap ay makakatagpo, ang humihingi ay bibigyan. Ngayon, natagpuan mo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. At ang kasunod po, all these things shall be added unto you. Ang sabi diyan sa ating pong key text, siya ay isang matagumpay na tao. Kaya nga, mga kapatid ko minamahal, una po nating hanapin ang ating pumahal na Jesus. At I'm sure, hindi po kayo mabibigo na tagumpay ang kasunod. Okay, heto po ang laman ng ating pong babasahin. Disenyo ng Diyos na sa pamamagitan ni Jose. Ang relihiyon ng Biblia ay dapat ipakilala sa mga Ehipsyo. Ang tapat na saksing ito ay kinakatawan kay Kristo sa korte ng mga hari sa pamamagitan ng mga panaginip na nakipag-usap ang Diyos kay Jose noong kanyang kabataan na nagbigay sa kanya ng pagpapakilala sa mataas na posisyon na tatawagin niyang punan. Ito po ang background. Mayroon siyang iba pang mga kapatid, ano po, at siya ay paborito ng kanyang ama. Sa katunayan, siya po ay pinagawa pa ng napakagandang kasuotan, ano po. Dahilan doon ay pinag-initan siya ng kanyang mga kapatid. Ngunit ang Diyos ay nakikipag-usap sa kanya sa batang Jose, na kung saan ay pinakita sa kanya ang kanyang malaking gampanin sa hinaharap. At gaya din ng mga disenyo po ng ating mahal na Diyos sa kanyang bayang pinili, actually kay Abraham, ano po, siya po ay paalisin sa lugar na kanyang kapisan, ng kanyang pong mga kamag-anakan, at nasa comfort zone siya. Ang sabi ay magiging pagpapala siya sa lugar na kanya pong pupuntahan. At sa pamamagitan ni Abraham, mga minamahal ko, ay may pakilala ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. At sa lahat ng kanyang malingkod, from Old Testament to New Testament, yan po ang tanging layunin ng kanyang bayang pinili. Gayun din po tayo bilang mga Kristiyano, yan po ang ating pong bahagi. Ano po? Na sa pamamagitan ng ating pagsaksi ay maipakilala ang ating Panginoon. Sabi niya, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Yan po ang ating bahagi. At yan ang nakita natin dito po kay Jose. No po? At ipinakita sa kanya sa pamamagitan niya ng mga panaginip. Okay. Ano po ang nangyari dito po sa atin pong babasahin na tinatalakay ngayon? Ito po ang sabi. Sana. Ang mga kapatid ni Jose, upang pigilan ang katuparan ng kanyang panaginip, ay ipinagbili siya bilang isang alipin. Alam nyo, ito, ano po tayo dito? Reflect tayo dito. Alam nyo, sa ating pong kapaligiran, ewan ko kung meron po kayo karanasan ganito, o kung meron kayo nasaksihan na ganitong karanasan. Madalas, ang ating pong kapwa-tao, hindi nasisiyahan sa success na ating natatanggap. Madalas, imbis na tayo ay suportahan, imbis na masihan para sa kanyang kapwa-tao, abay, nalulungkot at nagagalit dahil dun sa success na tinatamasa ng ating kapwa. Alam mo, wag po nawang ganon, wag nawang mangyari na makita sa atin ng ganong damdamin. Kapag yung ating pong kapwa nagiging successful, ay masihan po tayo. Mga minamahal ko, i-congratulate natin siya.
no? At wag tayong magkaroon ng inggit sa ating pong mga katawan. Kasi pagka ganyan, naman ko yung inggit, paninibugho, yan po ay, kaya nga, yan ay sumisira ng ating pong kaligayahan at kaligayahan ng iba. Kaya nga mapansin nyo, ang sabi po ng banal na kasulatan ay wag po daw tayo, wag tayong mag-iimbut, no? At wag niyong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Wag niyong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa o kanyang aliping lalaki, aliping babae, o kanyang bako, o kanyang asno, o anumang bagay na sa iyong kapwa. Kasi kapag dumating sa atin ang damdaming ganyan, barang kagaya tayo ng mga kapatid niya. Ano pong ginawa? Para pigilan yung pong pinakita sa panaginip kay Jose. Kasi ang panaginip po kasi, mga kapatid ko, ang interpretasyon, yung kanyang ama, yung kanyang mga kapatid, yuyukod sa kanya. Ano po? Nagalit, mga minamahal ko yung mga kapatid dahil doon. Kaya nga, para pigilin yon, anong ginawa sa kanya? Pinagbili siya bilang alipin. Katunayan nga, binalak siya na patayin. Pinigilan lang ng kanya pong panganay na kapatid na si Ruben na wag siyang ipagbili, wag siyang patayin, kundi ipagbili na lamang. Kaya nga, ito po ang ginawa ng kanyang mga kapatid. Ngunit, ang sabi dito, ang kanilang malupit na gawa ay nagresulta ng pagsasakatuparan ng mismong bagay na inihula ng panaginip. Yaong mga naghahangad na talikuran ng layunin ng Diyos at sumalungot sa kanyang kalooban ay magpakita sa isang panahon upang umunlad. Ngunit ang Diyos ay gumagawa upang matupad ang kanyang sariling mga layunin at kanyang ihahayag kung sino ang pinuno ng langit at lupa. Ano po ang makikita natin ditong refleksyon? Mga kapatid, gaya ng madalas nating sinasabi, our rejections are God's redirections. At gaya ng ating pong pinag-aralan kagabi, nakakatuwa, yung pong ating pong programang gabi at umaga nagtutulong upang dalhin ang kanya pong mensahe. Ano pong sinasabi sa atin? Yung pong mga negatibo na nangyayari sa atin, di po ba natin iniisip na mas may magandang inilalaan ang Diyos para sa atin? Bagaman ngayon ay merong setback, pero later on makikita nyo, maaari kayong mag-reflect sa buhay po natin, ay maaring nating makita at mapatunayan ang ating pong pinag-aaralan ngayon. Na bagaman negatibo yung pangyayari ngayon, pero hindi natin maintindihan ang mga kaganapan, pero later on in life, pagka atin pong atin po itong binulatlat, makikita natin na ito palang magandang pangyayaring ating kinakaharap ay nagmula doon po sa isang tila hindi magandang pangyayari na nangyari noong nakaraan. Kaya nga, mga mahal kong kapatid, kung merong nagsaradong pintuan, sigurado po na may buksang isang magandang oportunidad ang atin pong mahal na Panginoong Diyos. Yan. At ang sabi pa nga dito, sa atin pong binabasa, itinuring ni Jose ang kanyang pagbebenta sa Ehipto bilang ang pinakamalaking kapahamakan na maaaring dumating sa kanya. Ngunit, nakita niya ang pangailangan ng pagtitiwala sa Diyos na hindi niya kailanman ginawa ng protektahan ng pagmamahal ng kanyang ama. Nakita niyo ang paanong pananaw ang meron itong batang Jose. Mga minamahal ko, biruin mo, ikaw mag-isa, napunta ka sa ibang lugar. Alipin ka, buti nga sana kung tourist ka mga kapatid, namamasyal ka lang Pero ang problema dito, alipin po siya. Ngunit hindi niya tinignan yon bilang katapusan na ng kanyang buhay. Mga kapatid, minsan tayo, pag dumating sa atin ng ganitong mga pangyayari, kung susuriin mo naman, yung mas mga matitindi, nalagpasan mo. Tapos ngayon, may dumating na isa na parang lumun-lumu tayo, parang katapusan na ng ating pong mundo. Huwag nawang mangyari na magkagano. Tayo po ay men and women of faith. Ang isang Kristiyano po ay gayon. Puno tayo ng pag-asa. Sapagkat ang ating pong Panginoon Diyos ay kasama natin at siya ay may mga pangako na dapat natin panghawakan. I will be with you always until the end of times. Hindi kita pababayaan ni kalilimutan man. Ang sabi niya, huwag kang mabalisa.
Ano po, huwag kang matakot sapagkat ako'y Diyos mo. Huwag kang mabalis sapagkat ako'y kasama mo. Aking palalakasin ka, aking tutulungan ka, aking aalalayan ka ng kanang kamay na aking katwiran. Saan ka pa? Bakit ka manlulumo, mga minamahal ko? Itong si Jose na kanyang lingkod ay tinignan ang mga pangyayaring ito na isang may positibong pananaw. Ang sabi dito, dinala ni Jose ang Diyos kasama niya sa Ehipto. Madalas yung naririnig, sa lahat ng transaksyon ng ating pong buhay, bit-bitin si Jesus. Opo, ito pong si Jose, sa kanya pong malaking dinadala na kapighatian, sa kanyang malaking dinadalang kahirapan, sa kanyang malaking dinadalang mga pagsubok ng buhay, hindi niya iniwan ang kanyang Diyos. Ano po? Binitbit niya ang kanyang pananampalataya sa Diyos na kanyang kinikilala. Kaya nga nakatutuwa, ang sabi po ng butihing apostol, Apostol San Pablo, paborito ko po ang kanyang pagkawika. Ano po? Ang sabi niya, I know whom I believe. Ano po? At siya ay nakatitiyak na iingatan ng Diyos ang kanyang ipinagkatiwala sa kanya na ingatan. Yan, kaya nga, buhay man o kamatayan, ay nagpapatuloy ang butihing apostol sapagkat gayon na lamang ang kanyang pagkakilala sa Diyos na hindi magpapabaya sa kanya. Kaya nga, mga mahal kong kapatid, lalong-lalo tayo sa inabutan ng huling kapanahunan, no? Expectin natin ang mahihirap ng mga panahon. Ano po? There will be troubled times, mga minamahal ko. No, wag tayong maging pakakampante na tayo ay nasa comfort zone. Mga minamahal ko, expect mo natin ang mga pagdurusa at kahirapan habang papalapit ang ating panahon, kagaya po ng karanasan ni Jose. Mga minamahal ko, bit-bitin nyo ang pananampalataya, bit-bitin natin ang ating pong Panginoon Diyos. Ang sabi dito, at ang katotohanan ay nahayag sa pamagitan ng kanyang masayang pag-uugali sa gitna ng kanyang kalungkutan. Wow! Mga minamahal ko, gusto niyo po bang maging karanasan ito? Alam nyo, ito po'y available para sa atin. Kung ngayon ay parang tila ang bigat-bigat ng iyong pinapasan, gusto niyo po bang maging karanasan na masaya tayong nagpapatuloy sa buhay, na nakangingiti ka, na meron kang pag-asa, na hindi ka na-stress out, hindi ka na di-depress, na po, meron kang kapayapaang natutulog at gumigising. Yan po ay po pwede nating maging karanasan. Paano, brother, magiging karanasan ko? Bit-bitin ang Diyos sa buhay natin. Ang pananampalataya sa Kanya ay pag-umigtingin. Alam nyo, yan po ang napakagandang blessing na amin pong dinadala sa inyo. Opo, mga minamahal, kami po'y sumasaksi sa karanasang ganito. Hindi po kami exempted. Ano po? Ang lahat na narito sa Google Meet, sa mga nagpapahayag na sumasaksi, kami rin po ay kagaya po ninyo. May mga struggles kami, meron kami mga pinagdadaanan, ngunit dahilan sa ang ating pong Diyos ay may pangako na aming pinanghahawakan. Narito kami at nagbibigay pag-asa sa inyo. Ang aming karanasan, aming sinishare upang maging inyo ring karanasan. Opo, mga minamahal ko, available yan sa pamagitan ng ating pananampalataya sa ating pong Diyos. Ginawa niya kay Jose. Ginawa niya sa amin na sumasaksi. Gagawin niya rin ito sa inyo, mga minamahal. Ang sabi po dito, ulitin ko po, dinala ni Jose ang Diyos kasama niya sa Ehipto at ang katotohanan ay nahayag sa pamagitan ng kanyang masayang pag-uugali sa gitna ng kanyang kalungkutan. Layunin ng Diyos na yaong mga nagmamahal at gumagalang sa kanyang pangalan ay parangalan din ang kanilang mga sarili at ang kaluwalhatiang binigay sa Diyos sa pamagitan nila ay makikita sa kanilang sarili. Opo, ang ating pong Diyos na pinag-uusapan ay isang Diyos noon, ngayon at magpakailanman at hindi nagtatangi ng tao. Ginawa niya kay Jose, gagawin niya rin ito sa atin. Ang sabi pa nga dito, hindi nagbago ang pagkatao ni Jose nang siya ay itinaas sa isang posisyon ng pagtitiwala. Siya ay dinala kung saan ang kanyang bertud ay magniningning sa natatanging liwanag sa mabubuting gawa. Ang pagpapalan ng Diyos ay sumakanya sa bahay at sa bukid. Ano po ang gustong sabihin? Mga kapatid, kung ipapas forward natin ang buhay ni Jose, naging successful po siya
doon sa lugar na kanya pong kinapuntahan. Ano po? At ang sabi dito sa ating pong binabasa, si Jose daw po ay ano? Teka lang, parang nagbago yata. Wait lang po Parang lumagpas yata. Ayun nga, lumagpas nga. Ayun. Ang sabi dito, hindi nagbago ang pagkatao ni Jose. Alam nyo, yan pong dapat nating matutunan. Ano? Kagabi, kay Amasiyas, yung kanyang pagtatagumpay sa digmaan, mga minamahal ko, ay nagdulot sa kanya ng pagmamataas. Na kung saan yung pagmamataas ay, ay humantong sa kanyang pagbagsak. Tama ang Biblia, sabi niya, ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Eksakto, mga minamahal ko, no? Kaya nga, paniwalaan natin ang nasusulat. At kailangan, lagi po tayong, hindi po lumalaki yung ating pong ulo. Lagi po dapat sa kasabihang Tagalog ay laging nakatungtong ang ating mga paa sa lupa. No po, yung humbleness, no po, ay kailangan makita sa atin. Bagaman tayo ay ginagawang successful ng ating pumahal Diyos, ay lagi nating ibabalik ang papuri at luwalhati sa Kanya. Ito po ang nangyari kay Jose. At tandaan natin, mga minamahal ko, ang mga nagtitiwala sa Diyos, no po, ang Kanyang malingkod, ang wika ng Biblia, ang pinagyayaman ng Diyos ang gawa ng kanilang mga kamay. Nakita natin to, no? Ang sabi pa nga ng banal na kasulatan, I will honor those who honors me. No, aking pararangalan ang mga nagpaparangal sa akin. Sapagkat si Jose, pinili niyang parangalan ng Diyos, binitbit niya ang kanyang relihiyon sa Egypto, ay nakita natin na siya ay naging successful. Nang siya ay maging alipin, naging siyang punong mayordomo. Nung lahat ay pinagkatiwala sa kanya ni Potiphar. Ang siya ay makulong, siya po ay ginawang punong tagapamahala ng mga nasa kulungan. Biruin nyo, no, mga kapatid ko, no? Sa lahat ng kanyang hipuin ng kanyang kamay, ay talaga naging successful po siya. Ang sabi dito, ang lahat ng mga pananagutan ng sabayanan ni Potiphar ay ininatang sa kanya. At sa lahat ng ito ay nagpakita siya ng matatag na integridad dahil mahal niya at may takot sa Diyos. Dahil siya ay nasa lipunan ng mga matatalinong tao, nakakuha siya ng kaalaman sa agham at wika. Ito ang kanyang paaralang pagsasanay. Nasa maagang pagkalalaki ay maaaring maging kwalipikado siyang maging punong ministro ng Ehipto. Alam niyo mga kapatid, kaya natin pinagpapasalamat ang mga pagsubok dumarating sa ating pong buhay. Ay, brother, paano naman natin magiging karanasan ang ating pong pagpasalamat, yung hindi magagandang pangyayari sa buhay natin? Alam nyo, yan po ay mga blessing in disguise. Yan po ay paraan ng Diyos upang tayo po ituruan sa kanyang pong paaralan to prepare us sa mas malaking gawaing nakaatang sa ating mga balikat. Ano katunayan natin? Ito po si Jose. Siya po ay naging pumangalawa lamang sa kataasan doon po sa lugar ng Ehipsyo. No po? Nang nagkaroon ng tagutom, siya po ang pinamahala ng parao upang ang bayan ng Ehipto at ang nakarating lugar ay wag mamatay sa kagutuman. Kaya nga po, mga naman ko, lahat ng bagay, in all things, give thanks to God. Sabi nga, maging yung mga pangit na pangyayari, atin pong ipagpasalamat, no? Pero, huwag niyo ipagkamali. Yung pong mabubuting bagay, sa Diyos po galing yan. Pero yung mga masasama, huwag niyo pong isisi sa Diyos, sapagkat hindi po sa Kanya galing yung mga bagay na yan. Pinahihintulot lamang ng Diyos upang ito'y magsilbing paaralan natin na tayo matuto, patatagin tayo, mga minamahal ko, sa atin pong mga pananampalataya. Sabi nga parang gintong dinadalisay sa apoy dahilan sa mga pagsubok. Ang sabi dito, sabi pa po dito, natutunan niya ang mga bagay na mahalaga sa kanyang hinaharap na posisyon ng pagtitiwala. Tinipon niya ang lahat ng karunungan at kaalaman at taktika na ipinakita ng kanyang mga pagkakataon. At hindi kakaunti ang mga ito. Ngunit ang kanyang puso ay matatag sa Diyos. Ang kaalaman ng tao at ang banal na karunungan ay pinagsama upang siya ay may isang maningning na liwanag na sumasalamin
sa maliwanag na sinag ng araw ng katwiran sa gitna ng matinding kadiliman, pagano. Dito, nakita ang relihiyon ng mga Hebreo ay lubos na naiiba sa relihiyosong mga ritual at kaugalian ng idolatrosong mga Ehipto. Opo, mga naman ko, ang ating pong pinag-uusapang Jose ay naging isang nagliliwanag na saksi doon sa lugar ng Ehipsyo. Alam nyo, mga kapatid, may isang kasabihan na po, experience is the best teacher daw po, mga minaman ko. At ito pong karanasan ni Jose ay naturuan siya upang harapin ang buhay. Naalala ko ang isang magandang aral na ating matututunan. Alam niyo mga kapatid, no? Sa buhay natin ito, sa pagmamagulang natin, sa pagiging magulang natin, huwag nating ipagkait sa ating mga anak, mga minamahal, ang sila'y po'y matuto na nagaganap sa tunay na buhay. Kasi mayroon pong tayong tendency ng ating pong thinking, ay, dinanas ko ang kahirapan, hindi ko ipapadanas sa aking mga anak. Hindi mo nga pinadanas, paano kung naranasan niya ang mga pagdurusa? Paano siya makaka-cope up? Paano niya haharapin ito? Hindi mo siya sinanay na sa totoong buhay na magiging karanasan. Kaya nga, bilang pagmamahal, wag natin ipagkait ang mga learnings na maaaring matutunan ng ating mga anak. Okay, tayo po muna ay maglalagay na ibubuksan na po natin ang panahon ng pag-share. Ate Edith, sige po, go ahead. Priority lane. Maraming salamat po. Sorry, Sister Mel, tsaka kay Raquel. Ang sa aking experience po, Brother Marlon, ay yung aking pag-aasawa na hindi ko po ganap na kilala ang aking napangasawa. Siyempre kahit pinpal lang po ito na pero nung ako po ay magsabi sa kanyang okay, before ako nagsabi na okay na kami ay mag-engage, ay inuna ko po talaga ang lumuhod sa simbahan at humingi po ako talaga ng gabay. Tapos sunod po, siyempre sa atin, Katolika po ako noon humingi din po ako ng gabay, ng blessing, yung sa sementeryo po pa sa tatay ko. Pero ang inuna ko po ay talagang ang simbahan. So, ngayon sabi ko, Panginoon, kung ito po talaga ay para sa akin, is sa akin na. Ngayon po, ang ano dito is, aalis po ako ng bansa na ako po mag-isa. Tapos, pupuntahan ko yung asawa ko dito sa Amerika. Hindi ko po alam kung ano talaga ang magiging kapalaran ko. Siyempre, yung sabi ko, hindi ko naman siya nakasama. Tsaka sandaling-sandali lang talaga kami na nagkilala. So, ang talagang kasama ko, Brother Marlon, ay pagsakay ko ng eroplano, syempre umiiyak ako dahil ayaw kong iwanan yung pamilya ko. Syempre, tsaka yung takot po na kung ano yung aking magiging karanasan dito, wala akong pamilya, wala akong kamag-anak, syempre. So sabi ko, Panginoon, kayo na pong bahala sa akin. Hanggang sa ako po ay makarating dito. At naging mabuti naman po ang aking asawa sa magpasa hanggang ngayon. Kaya salamat sa ating Panginoong Diyos. Ngayon po, ang talagang sobrang takot ko sa 3 araw na iiwanan ako ng asawa ko sa pamilya. Taga-ibang state po sila. So yung 3 araw na nag-drive kami doon, iyak ako, Brother Marlon, talagang umiiyak ako na wala akong alam na gawin, papaano kung maltratuhin ako doon, dahil hindi ko naman din kilala nga. Dala ko bigas, lahat ng lahat ng aking makakain kasi hindi po sila dati kumakain nga ng bigas, puro patatas. So ngayon, sabi ko, Panginoon, tulungan mo na lang ako kung ano yung magiging yung aking dadatnan doon, kung ano yung pagiging trato sa akin, gano'n. Tapos sabi sinabi ko po ito sa aking asawa, sabi ko, "Balik mo na lang ako doon sa doon kung saan kami station at doon na lang ako." Buntis pa ako, hindi ako marunong mag-drive pa. Sabi niya, "Hindi puwede kasi siyempre 'pag mag-prenatal ka," sabing gano'n, hindi ka puwedeng magsabi sa kapitbahay, hindi kagaya sa Pilipinas, puwede kang makipaki. At saka walang bus, Brother Marlon, siyempre, buntis ako tsaka napakasilan ako nagbuntis kasi. So ngayon, pagdating ko
Pagdating ko doon sa kanila, Brother Marlon, ano talaga hindi ako nakibo kasi mahiyain pa ako dati, hindi nga ako nakikibo noon gaano. Tapos sabi ng asawa ko sa magulang niya, sabi niya, "Takot kasi 'yan," sabi niya, "kasi daw baka patulugin niyo sa garahe." Yung 'pag umalis ako sabi nitong asawa ko. Tapos sa nagtawa yung mga biyenan ko, "Ay hindi namin gagawin yon," sabi naman. Kaya ako po, pasalamat kasi maka-Diyos sila, Brother Marlon. Doon ko talaga natutunan nga yung talagang kung pala hindi ka tumitiwalag sa ating Panginoon, magpasa hanggang ngayon talaga kiri-kiri ko 'yan na talagang ako po ay talagang sasabihin kong pinagpala. Although may mga napagdaanan din po na hindi naman natin 'yun pero sabi nga, matuto ka kung, saan ka nagkamali na kaya 'yun po ako po'y napaka-bless dahil, 'yun nasisimba nga kami, nag-aaral ng sa salita ng ating Panginoong Diyos na although siyempre hindi naman gano'n ako katalino Brother Marlon, siyempre English 'yun, hindi ko gaanong ano nga po. Pero, sa po, talagang kumapit po ako talaga sa ating Panginoong Diyos dahil siya po ang katuwang ko na siya ang inuuna ko talaga. 'Yun nga yung sinasabi ko na kapag ako po yung pinagdadaan talaga, mayroon mang pinagdadaanan or wala, siya ang unahin natin sa ating buhay. Kasi hindi niya tayo pababayaan talaga. So, gano'n po yung nangyari. Tapos nung makabalik po kami dito, Brother Marlon, sa ko kasi, siyempre kumbaga culture shock nga yung sa akin. Kaya napakagandang experience kahit po ako ay hindi naman napaka-educated din diyan, ako po ay nagkaroon ng, magandang katayuan sa isang kumpanya na pinasukan ko kaya napakabuti ng ating Panginoong Diyos dahil pagdating ko po dito, nag-aral, nung nag-aral po ako tapos naging po ako, naging, inspector sa paggawaan ng mga tseke. Tapos nung gano'n po na na naging inspector ako, na-promote po ako as talagang parang team leader at saka yung ako po naging trainer sa buong kumpanya. Kaya ako po ay talagang, kapit talaga sa Panginoon. Kaya tayo po ay huwag tayong yung kumbaga rin, 'wag din natin kainggitan yung kung ano yung nagiging katayuan ng isang kapatid natin. Although yung talagang tayo, yung maging masaya man lang tayo sa kanila at i-congratulate natin sila. Congratulations sa iyong na-achieve na ganyan. Pero kasi brother, hindi talaga natin maiaalis yung yung inggit sa ating mga kapatid. Although ito kasi, Pilipina din, kaya napagdaanan ko din yung kung dahil darating ko lang doon is na-promote ako kaagad. Siya nga na itong isa, matagal na daw siya doon, hindi po siya promote. Sabi ko, "Kasi hindi kayo nakikinig." Kaya pagka may meeting po, sa akin talaga sila nagsasabi dahil ako nga po yung trainer. Kaya itong, isang Pilipinang ito is talagang tunay na nainggit at hindi na siya sumusunod, Brother Marlon. Siyempre kahit ayaw mo talaga na i-report siya kasi katungkulan ko na mai-report siya. Pero, sinabi ko naman na 'wag siyang tanggalin, kumbaga ano lang siya, kumbaga tapos sila ng makipag-usap kasi kumbaga sa akin is nakausap ko na siya, kung ayaw niya makinig, bahala na. Kaya napaka sama talaga yung tayo po ay mainggit kasi tayo po ang magbabayad nun, sa yung ano bang tawag dito, ah, yung kapag nainggit ka ikaw din magbabayad yung sa sa likuran or something like that. Kaya yun po, wag tayong sa Panginoon lang tayo kasi ako talaga experience ko yan, Brother Marlon. Kaya kahit mayroon din tayong pinag-aralan, mayroon din tayong kaperahan na ah, ang sa akin kasi hindi ako ewan ko, Brother Marlon, iba kasi talaga yata yung talagang may pananalig ka sa ating Panginoong Diyos, hindi ka nagbababa ng mga tao. Bagkus 'pag nakita mo is talagang at nangangailangan bigyan mo. Magpasa hanggang ngayon yung natulungan ko, Brother Marlon, nung namatay yung kanyang asawa na talagang walang-wala yung matanda na ito.
Magpasa hanggang ngayon na kapag nakita niya ako, kahit may kasama siya, sabi niya, "Ito, nakatulong ito sa akin." Pero ako, Brother Marlon, parang ano, parang nahihiya pa ako na acknowledge niya ako sa ibang mga tao. Sabi ko, "Nay naman," sabi ko, "ang tagal-tagal na nun, eh." Sabi niya, "Ah, hindi anak," sabi niya, "kasi nakatulong ka sa akin, nagamit kita." Sabi niya gano'n. Kaya tayo po ay kapit lang sa ating Panginoong Diyos kasi hindi niya tayo pababayaan. Nandiyan siya as always na ano. Maraming salamat po. Sorry napatagal, Sister Mel at Sister Raquel. Amen, Ate Edith. Ano, eksaktong-eksakto dun sa ating pong pinag-aaralan, ano? Kaya lang, ibaguhin natin lang yung karanasan ni Jose. Yun po ay hindi niya kagustuhan na siya po ay mapunta doon sa ibang lugar, ano po? Sa pilitan na siya po ay dinaroon. Pero iisa lang ang pattern, ano? Yung pagtitiwala sa Panginoon ay napakahalaga po talaga. Ating bitbitin ang Diyos sa lahat po ng ating pong transaksyon ng buhay. Thank you, Ate Edith. Ate Sara, sige po, go ahead. Priority lane uli. Good morning po ulit. Pagtitiwala na naman po ang ating pag-aaral ngayon. Hindi po talaga nawawala ang pagtitiwala. Kasi po, yan po ang need ng tao, yung magtiwala. Alam niyo po, imbis na mainit, magsumikap. Pag sumikapan na maging No, mabuti, that one. pag He's sumikap no na longer wet. si Panginoon po. Sapagkat walang magbibigay ng biyayang pang-espiritual at biyayang pang-material, kundi ang Panginoon. Lagi po nating tandaan na bitbitin po natin ang Panginoon. Saan man tayo paroroon. Yun lamang po. Amen, Ate Sara. Ayun nga, no? Yung manawa ay maging kasanayan natin na imbis inggit ang ating maramdaman, yung pong, yung ma-challenge tayo, magsikap tayo, mga minamahal ko, no? Hindi yung nalulungkot ka, hindi yung nagmumukmuk ka, hindi yung nagagalit ka. Tayo po ang talo kapag ka ate po pinanatili yung gayon. Okay, Sister Imelda, thank you, Ate Sara. Mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid. Si Jose ay ang paboritong anak ng kanyang ama dahil siya po ay napakabuting anak, siya po ay isang masunurin at siya ay isang mapagbigay. Siya po ay pinagbili ng kanyang mga kapatid siya po ay naging isang alipin, pero hindi po yun naging maganda sa kanya, pero siya po ay nagtagumpay sa pamamagitan ng pagkaalipin, siya po ay namahala ng kanyang lahat na papamahalaan ng kay Potiphar. Makikita po natin dito, meron din pong isang magandang pagkakataon na kahit siya ay pinagbili ng kanyang mga kapatid, nagkaroon po siya ng paglilingkod sa Diyos na ang lahat ng hawakan ng kanyang kamay ay pinagpala po ng ating Panginoon. Makikita po natin dito si Jose ay isang matipunong lalaki, siya po ay magandang lalaki, siya po ay pinagnanasaan ni Potiphar. Pero si Jose po ay talagang tapat na lingkod ng Panginoon. Siya po ay isang mabuting tao na ang Diyos po noon niya ngayon at magpakailanman ay kasakasama niya. Lubos po siyang nagtiwala sa kabila ng mga karanasan pagsubok. Siya po ay lumapit sa Panginoon na ito po ay talagang kanyang ginampanan ng kanyang tungkulin bilang isang alipin at siya ay namahala ng napakaraming pinamahalaan. Makikita po natin dito siya po hindi nagtanim ng sama ng loob sa kanyang mga kapatid. Kahit ginawan po siya ng pangit ng kanyang mga kapatid, pinakita niya pa din po ito ng magandang loob. Siya po isang mapagkumbabang tao, hindi po siya nagkikimkim ng galit, bagkos pinakita niya kung gaano niya kamahal ng kanyang pamilya. Kaya dapat tayo maging ganun din po tayo kung paano tayo minahal ng Panginoon, mahalin din po natin ang ating kapwa, na hindi po tayo nagtatanim ng sama ng loob, dapat po nagkakaroon po tayo ng pagpapatawad sa isa't isa, atin pong isakabuhay ang kabutihan ng Panginoon kung paano niya po tayo binibigyan, ginagabayan, binibigyan niya tayo ng mga tungkulin sa ganitong pagkakataon ng Panginoon ay kasama natin. Kaya lubos po tayo magtiwala, manghawakan sa pangako ng Panginoon dahil siya lamang ang ating makakasama sa lahat ng oras na napakabuti niya sa ating. Mapalad po tayo araw at gabi ating napag-aaralan, napagbubulay-bulayan ng salita ng Diyos. Tignan niyo po yung pinag-aralan natin kahapon tsaka ngayon may connection. Talagang napakabuti ng Panginoon, kaya wag na po tayong magpatumpik-tumpik pa, mas lalo po tayong magmaalab sa relasyon sa Panginoon dahil siya po ang ating gabay sa ating buhay. Ang sandata natin ay ang Biblia. Atin po itong ipamahagi ang Ebanghelyo sa ating mga kapwa. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Amen.
Amen. Amen. Sister Melda. Okay, Sister Raquel, pagkatapos ay Sister Ami. Nung ako'y bata, hindi ko pa po alam kung paano po masama po pala yung inggit. Kasi po, dalawa po kami ng pinsan ko. Yung lagi ko po inaano sa inyo. Ngayon po, siya po yung malapit sa tito. Kung ano po yung laruan na meron siya, gusto ko meron din ako. Mali po pala yun. Kasi po, sabi ko nga po ganun, bakit siya ay meron bago at ako itong luma lagi. Sabi niya, ikaw man pa naman ay may laruan. Yung pinsan mo wala. Lagi po kami nag-aaway nun sa laruan. Tapos po, ano po, meron din po akong tiyuhin na mabait din po sa amin. Nilagaruhan kami ng pareho kami laruan. Sabi ko, bakit sa kanya? Maganda pa rin, sa akin hindi. Mali rin po pala yun. Ngayon po, ang natutunan ko po dito sa pinag-aaralan po natin ngayon, maano ka po kung anong meron ka. Kumbaga po ay matuto ka kung ano po yung meron ka. Kasi po, bawat po kung anong meron ka, sana po matutunan niyo po kung ano yung yung binigay po sa inyo ng Panginoon na buhay. Kahit po sa buhay na lang po, kahit isang tuka na lang po tayo, ay matutunan po natin na makontento kung saan po tayo nilagay ng Panginoon. At kung ano po yung binigay sa atin ng Panginoon, makontento po tayo. Kung pinag-iingatan po natin yung iba, ay imbis na maging masaya tayo dun sa kapatid na yun, bakit po, para po natin po siyang nilulubog pa dahil po naiinggit po tayo sa pinagkaratingan niya. Yun lang po, Elder. Amen. 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 Sister Raquel, isang napakahalagang leksyon ng ating pong napakinggan. Kailanman mga kapatid, hindi tayo magiging masaya kapag yung inggit hindi natin iminaksi. Kaya nga ang Diyos, para tayo ay bigyan ng kapayapaan, kapahingahan sa buhay, kaligayahan, nilagay niya po yung utos. Yun po ay bakod ng proteksyon sa atin. Yung pong moral law and yung pong health law, lahat po yan ay nilagay para tayo proteksyonan, para maranasan natin ang isang payapa, masayang pamumuhay. Kasi tingnan niyo po, bakit ng proteksyon? Para na hindi ka pasukin ng kagulo sa buhay mo, nilagay yung utos na yan. Para bigyan ka ng kapayapaan at kasiyahan, huwag kang mainggit. Mga kapatid, hindi tayo magiging masaya kapag tayo ay may inggit. Okay, thank you, Sister Raquel. Sister Ami, go ahead. Magandang umaga pong muli sa ating lahat. Nakuha na po ni Sister Raquel. Kaya ito na lang po yung aking kaunting reflection po sa ating babasahin ngayon. And everything na trials po natin at mga nasusubukan sa buhay natin is always there is a purpose of God. Lahat po yan, yun po ay may kaakibat na purpose po ang Panginoon. Yun lamang po ay kung pagninilayan natin, titingnan natin sa magandang pamamaraan, hindi sa atin pong kagustuhan. Yun lamang po. Thank you. Ayan. Amen. Yun, napakahalaga nung sinabi ni Sister Ami. Kaya nga marami ang nabibigo. Marami ang mga napapahama kapag tinignan sa negatibong paraan. Pero kung atin pong titingnan na yan mga bagay na negatibong nangyayari na yan, ay isang paraan ng Diyos upang tayo po ay higit na palakasin, higit tayo na maturuan sa kanya pong paaralan, ay talagang ipagpapasalamat niyo po siya. Kasi tingnan niyo po yung nangyari dito kay Jose. Ito po ay training ni Jose upang mamahala ng mas malaking pamamahalaan. Kung mapapansin niyo, di ba? Una, sa bahay ni Potiphar, naging katiwala siya doon. At pagkatapos doon po sa kulungan, naging katiwala siya doon. At yung kinahinatnan, yung katuparan ng panukala sa kanya ng Diyos, yung siya maging tagapamahala ng buong Ehipto at ng buong mga nasasakupan ng Egypt. Biruin niyo yun, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, pakinggan niyo to. Minsan, ang Diyos ay nagpapahintulot na dumating sa atin ang malalaking gulayat natin pong pinaglalabanan. Upang sa ganon, sa paraang iyon, mapalabas sa atin ang isang David na pananampalataya. Opo, mga naman ko, mapapansin nyo, kapag dumating ang mga trials and tribulation,
doon ka mas maraming oras ng panalangin. Doon ka mas maraming oras na ikaw ay umiiyak sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid, nawa ay yung mga magagandang aral natin pong natutunan ngayong umagang ito ay atin po itong yakapin at atin po itong ipanalangin sa Diyos na maging totoo sa atin. Ayan. Thank you so much sa lahat po ng dumalo at thank you so much sa inyo po mga pag-share. God bless everyone. Okay, so bago tayo maputol, ayan, nagsunod-sunod na po ang ating pong komento. Atin po munang basahin. Ang sabi po ni Sister Christine Soliesa de la Cruz, humbleness is the key para hindi po tayo makaramdam ng inggit o hindi tayo magkaroon ng crab mentality sa ating kapwa. Happy Tuesday po sa ating lahat. Ang sabi din po ni Ate Tessie, Halober, di po ba si Satanas kaya binaba sa lupa dahil sa inggit? Oo nga. Kaya po kung tayo ay may inggit sa iba, gawin natin itong inspirasyon para maging mabuti pa at magsumikap sa buhay. Ayan. Thank you so much sa inyong mga pag-share. God bless everyone. Shalom and miss pa. Kita-kita tayo mamaya by God's will. Bye-bye.